So ayan po guys, grabe, nakakatindig balahibo, no? Sa Davao lang po yan. Ngayon, kita niyo yung footage ng yung mga kasama natin, mga vloggers. Punong-puno po ang Quirino Boulevard ito sa Davao. Ayan oh. So ibig sabihin, talagang mahal po talaga ng Davaoeno. At hindi lang po sa Davao, mga kababayan. Alam ko, lahat po tayo, nakikita po natin yung pagkilos ng kaliwat kanan ng mga supporters ni Tatay Digong. Maging sa ibang bansa, kahit nga doon mismo sa dinalan sa kanya sa Netherlands, ay talagang makikita ho natin, no? Na talagang suportado at nagalit talaga ang mamamayang Pilipino sa ginawa po sa kanya ng gobyerno na to. Oh? Grabe kadaming tao, punong-puno. Ito ang tunay na pangulo na talagang kahit wala na sa posisyon, iniiyakan ng tao. Paano ba naman hindi maiyak ang tao sa kanyang mga legacy? Nagkaroon ng napakagandang mga karsada. Kita nyo ya, ito sa Davao, ang linis, wala kang makitang cable ng kuryente sa labas. Di ba parang sa ibang bansa eh. Kaya ito yung ito yung talagang parang humihipo sa puso ng sambayan ng Pilipino na talagang hindi siya mawawaglit sa isipan ng bawat Pilipino. Diyan oh. Grabe kadaming tao. Alam nyo, sa Davao lang po yan. Tapos, pa lang yan, hindi pa formal na yan. Mamayang gabi pa, yung sidatingan pa dito yung mga tao, mga kababayan. Oo, grabe kadaming tao. Ako. Kung usapin candidate for mayor lang sa Davao, panalo na si Tatay Digong dito. Halos buong tao ng Davao. Sa tansyawan namin dito, umabot sila ng 100,000. Oh. Ayan, grabe oh. Oh. Talagang hindi na mabubura ang pangalang Duterte. Lalo pa ngayon sa ginawa ng gobyerno sa kanya na nyorakan ang kanyang pagkatao at kauna-unahang nangyayari sa Pilipinas na gobyernong isinuko ang kapwa Pilipino sa ibang lahi. Kaya ito, nagwala ang mga taong nagmahal kay Tatay Digong. Ayan oh. Oh. Etong mga tao na to, problema to pagdating ng election. Sigurado ako lahat ng kandidato ni Tatay Digong, yun ang iboboto ng mga to eh. Oh. Nako. Hugbong Federal. Ayun, malaking grupo yan. Ayan, oh. Grabe kadaming tao. Talaga. Talagang minahal talaga. Kahit naman tayo parang naiiyak po tayo sa lahat ng ginagawa po sa Duterte family. Kasi kung titignan ho natin, wala man lang din sila ginagawang masama. Kaya sa panahon nga ni Tatay Digong, naging maganda yung lugar kahit saan lupalop ng Pilipinas. Lahat ng mga masasamang tao ay takot, nagtago, at ang daming sumuko. Oh, grabe. Tapos ngayon, sa bagong Pilipinas, ang daming nangyayaring hindi ka nais-nais. May mga taong tumatalon, ginagawang swimming pool ang karsada. May mga nakikita tayo sa social media, nagwawala, na nakahubad.
Yan siguro yung sabi nilang bagong Pilipinas, bagong mukha. Pero kita nyo walang kamatayang Duterte ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino. So, ang ibig sabihin nito, alam na natin, hindi isisigaw ng tao ang pangalan kung hindi maganda yung naging leadership at kung walang mga nagawa sa bayan, no? Paano ba naman yung legacy ng ating Tatay Digong? Una na ito sa Davao, tignan ninyo, ang linis ng ang linis ng mga building. Wala kang makitang cable ng kuryente dyan. Saan kaya nilagay? Ang alam ko, sa ilalim ng lupa nilagay itong mga cable ng kuryente. Kaya makita ninyo, linis ng lugar. Tapos dito, nung time na magpa-share kami dyan, kahit ni upos ng sigarilyo, wala akong makita dyan Bawal ang sigarilyo. May mga area lang na pwede kang manigarilyo. Ayan, grabe. Pati mga natin, mga police patrol natin. Ayan, Ayan. Ito, dito pa ito yung mga to kasi hindi pa formal nagsimula yung programa. Pag magsimula na yan, ako siguradong siksika na yan doon mismo sa venue. Pero hindi na ito mapang-abot doon kasi punong-puno na doon sa harap ng stage. Ayan, Ayan. Magwawala talaga Pilipino pagdating sa kay Tatay Digong. Ayan, grabe, ayun. Patalon si ate, Ayan. Magwawala talaga ito mga to. So ayan po ang sitwasyon kahapon sa Davao. Ayan Barangay Tugpok. Ang daming magaganda sa Barangay Tugpok. Daming magaganda sa Davao. Yan. Ayun. Ayun, Duterte. Ayan. Puro naka-green t-shirt lahat. Ayan. Nag-enjoy talaga yung paano ba naman kung ganyan yung makita mo yung kapwa mo na talagang sumusuporta din pag nagkakasal sa lubong yan, siyempre matutuwa yan lahat, may katuwaan talaga. At siyempre dahil doon sa pagmamahal kay Tatay Digong, ayan po, walang katapusang sigawan ng Duterte. Ayan sigurado ko itong mga to, straight PDP ito Ito mga kababayan, hindi lang po ginanap dito sa Davao. May mga iba-ibang lugar pa din po. Dito sa Mindanao, may sa Cotabato City, meron sa Isulan, Sultan Kudarat, Pulumulok, South Cotabato, Coronadal City, at sa General Santos City. May mga din sila, mga ganitong pagtitipon din in support sa kay Tatay Digong. So, ang video lang po natin na inaano dito ay from Davao mismo na site. Ayan. Talagang solid Duterte. Kung ako lang yung kalaban ni Tatay Digong sa election sa Davao, siguradong aatras na ako. Baka masero pa ako Ayan Ito, hindi to kampanya ito.
Dahil lang sa paghuli sa kanya, kaya nagwawala ang taga Davao. At inuulit natin guys, all over the world. Ganito yung ginagawa. Pinapakita na talagang ang daming nagmamahal kay Tatay Digong, halos 80% ng mamamayang Pilipino. No? Ang hindi lang nagmamahal kay Tatay Digong, yung may mga gawaing hindi ka nais-nais. Yung mga dumidiin sa kanya, sa Duterte, lalo na dyan sa mga hearing ng good governance at Quad Committee. Yun nakikita natin, yung mga tao doon ay ayaw sa kanya. At yung mga kapamilya noon, at siyempre yung mga organization ng mga yung mga tao na hindi gusto kay Tatay Digong. Kasi nga po, nasasagasaan ang kanilang mga gawain hindi ka nais-nais. Kaya yun. Pero sigurado ako, 80% ng mamamayang Pilipino ay nagmamahal kay Tatay Digong. Nakikita ko naman natin, kahit saan sa Pilipinas, kahit saan sa mundo, all over the world, around the world, makikita ko natin na nagtitipon-tipon yung karamihan para suportahan si Tatay Digong. So ayan po guys, ang update po natin dito sa Davao. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless you all.